kahit i-live stream mo pa yan, tila baga doubtful pa rin din. Kasi bakit ganun? Unang katanungan dyan, bakit ngayon na natapos na si former Speaker Martin Romualdez, tsaka daw ngayon lang ila-live stream? May mga ibang nauna, katulad yan, dahil kulang din sa kapangyarihan, pwede yung mga diskaya ayaw nang makipag-cooperate. Pero sinasabi naman nila na hindi ito makakaapekto. So, yung full disclosure at full transparency, yun ang wala at tila baga kulang na kung saan yung timing na yung inaantay ng taong bayan na mga personalidad o mga tao, tila baga hindi umaayon doon sa desisyon nilang buksan ng buo yung pagdinig. So, kung talagang legitimacy rin lang din at mawin yung kumpiyansa ng taong bayan at talagang walang itinatago, maganda sana na maanyayahan at bumalik si former Speaker Martin Romualdez at madinig ng taong bayan ano yung napag-usapan, ano yung tinakbo ng investigasyon nang ipatawag ito. At hindi lang yan, ano na ngayon din yung nangyari kay former Representative Zaldico. Ang tagal-tagal, ano ang effort na ginagawa upang mapabalik siya sa ating bansa? So, yun yung mga katanungan. Ang nakakalungkot dito, kasamang Edmar, habang tumatagal, papatong ng papatong, nagsasanga-sanga yung issue, pero yung mga taong dapat mapanagot, which is yung basics na kitang-kita naman yun nga very simple. Membro lamang lahat ng Bicameral Conference Committee, ipatawag mo yan. Mag-plot kayo at ma-identify mo anong distrito na may pinakamalalaking budget o may mga malalaking budget. Yan pa lang ma-identify mo na. Pero ang tanong diyan, bakit hindi ginagawa? At parang out of focus yung pagdinig. Dito sa Senate Blue Ribbon Committee, bagamat hindi pa malinaw kung kailan ba magbabalik ang pagdinig dyan po sa Senado, pero after ng mahaba ng panahon, mga mag-isang buwan na ba, mahigit na nabakante. Actually, may nilagay na acting pero wala namang hindi naman nagkaroon po ng hearing, pero ngayon ay bumalik. Ang sabi, itong si Senador Ping Lacson. Tapos meron siya mga pronouncement na if ever siya, nung mga previous pan, if ever siya, talagang merong ano nakikita nyo po dito, Prof? Kasi kung babasahin mo yung mga comment section ng mga artikulo ukol sa mga balitang ito, parang yung galit ng taong bayan kita natin, parang sabi na parang pinaglalaroan lang, yung iba parang parte ito ng either paglilihis o di kaya pinapatagal lang, mapatay lang yung issue kasi maraming mga nabulgar po sa mga nakalipas po ng mga pagdinig, Prof. Well, ito yung inaabangan ng taong bayan kung saan paano natin talaga makikita at malilid tayo dun sa totoong kaganapan at nangyayari. Ito ay welcome na development, bagamat talagang inaasahan natin na malaki ang magiging epekto o role ng Senate Blue Ribbon Committee kasi ay dagdag ko lang, kasamang Edmar, yung pagbubukas din na ila-live stream na daw ng ICI yung kanilang pagdinig din. So, this is a very welcome development para sa taong bayan kasi maaaring ibangga ng taong bayan yung pagdinig na nangyayari sa ICI at yun din yung nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang pangamba lang natin dito, ka Edmar, ay una sa lahat sa tagal ng pagpapahinga dahil nagkaroon ng problema at sa pagbibitiw ni Senator Ping Lacson at nung naging acting naman si Senator Tulfo, hindi naman nagkaroon ng pagdinig at nito lamang magbubukas at publiko yung pagdinig na ginagawa ng ICI. Kaya kung mapapansin natin, marami din talaga sa ating mga kababayan at naramdaman din ng ICI sa kabilang banda yung inis ng taong bayan kasi technically walang ibang pinagkukunan ng impormasyon bukod lamang doon sa ginagawang Senate Blue Ribbon Committee na pagdinig.
Opo, and doon din sa live streaming naman sa nabanggit niyo po sa ICI, parang ano ba, biglang cambio ba? Kasi after nun, nagbigay ng clarificatory at sinasabing pag-aaralan pa dahil magda-draft pa daw ng kailangan pang pag-aralan, magda-draft pa raw ng rules of procedures at saka yung mga parameters para sa live streaming, tinitake din yung consideration sa mga sensitibong mga impormasyon at mga constitutional rights sa mga imbitadong resource person. Pero sa tingin niyo po walang kaibahan or valid itong naging pahayag po ng ICI ukol dito kung ikukumpara natin sa Senado na meron na rin silang sariling patakaran? Ako sa tingin ko kasamang Edmar naramdaman nila sa pagkat magi-strike 3 na sila. Ano yung strike 1? Hindi nila nabigyan ng pagkakataon na mula umpisa pa lang i-live stream o buksan na ito sa publiko. Ikalawa, ang tingin kong naging hagupit o yung strike 2 anong ginagawa ng isang opisyalis ng Amerika para pumunta at anong affairs niya para puntahan ng ICI. So ito napaka laking kaganapan na anong say ng Amerika dito internal na nangyayari ito sa ating bansa. Bagamat siyempre sasabihin nila ito ay courtesy call lamang, pero ako ang aking pagtingin diyan ay of course chine-check kung may kakayahan ba, ano na yung nasaan na yung tinatakbo ng pagdinig at kung ano pa man. At ikatlo, kung makikita mo rin din natin dito, ako kasamang Edmar, ito yung maging critical at itanong natin talaga, gaano ba talaga kaseryoso ang ICI? Yung kapangyarihan pa rin din nila ngayon, hindi defined. Maganda ang panukala ng Senado na i-institutionalize na ito na para talagang maging Independent People's Commission. Very welcoming yan. Maganda yung proposal na yan. Pero ano yung sinabi at pahayag pa ni Senator Soto na liligawan pa niya ang Pangulo upang i-certified na urgent ito? Ano pa bang urgent ang hindi natin na nakikita dito na sa haba ng panahon, magtatatlong buwan na, wala pa rin ding mga napapanagot. At yung ibang mga ang taong bayan ay talagang nagtataka at nagtatanong na yung mga unang nadawit ngayon tila baga nawawala na sa eksena at habang tumatagal nakakapaghanda na kung anumang maaaring ipukol na ebidensya sa kanila ay maaaring nagawa na nila ng paraan. Opo, meron ding parang tanong ang ating mga kababayan, nababasa mo sa mga comment section Ang sabi nila, yung mga darating possible na ma-live stream, no? Yun yung pangako ng ICI. Pero how about yung mga nakalipas? Kasi marami tayong naririnig. Kesyo, meron daw nag-tell all. At meron ding mga hindi humarap doon sa Senado, pero doon humarap. Pangalanan natin si Speaker Martin Romualdez. So, ang tanong din ng ating mga kababayan, maila-live stream, isa sa publiko din ba yung mga nauna? Kasi nandun yung haka-haka na baka ila-live stream na nila kasi yung mga susunod na hearing baka hindi na, alam mo na, may pinapanigan, yung mga ganun kaya napapayag na sila, yung mga medyo mabigat kasi marami mga humarap na po dyan sa ICI at meron silang mga ipinagmamalaki, meron na rang nag-tell all. Anong basa nyo po rito, Prof? Tama 'yun kasamang Edmar, no. Dapat una sa lahat ipatawag, balikan ulit as a sign of good faith na doon bumalik itong taong ito, ano yung pinag-usapan nila kasi at the end of the day yung trust and confidence ng taong bayan kahit i-live stream mo pa yan tila baga doubtful pa rin din kasi bakit ganun? Unang katanungan dyan, bakit ngayon na natapos na si former Speaker Martin Romualdez, tsaka daw ngayon lang ila-live stream? May mga ibang nauna, katulad yan, dahil kulang din sa kapangyarihan, pwede yung mga diskaya ayaw nang makipag-cooperate. Pero sinasabi naman nila na hindi ito makakaapekto. So, yung full disclosure at full transparency, yun ang wala at tila baga kulang
na kung saan yung timing na yung inaantay ng taong bayan na mga personalidad o mga tao tila baga hindi umaayon doon sa desisyon nilang buksan ng buo yung pagdinig. So kung talagang legitimacy rin lang din at mawin yung kumpiyansa ng taong bayan at talagang walang itinatago, maganda sana na maanyayahan at bumalik si former Speaker Martin Romualdez at madinig ng taong bayan ano yung napag-usapan, ano yung tinakbo ng investigasyon nang ipatawag ito. At hindi lang yan, ano na ngayon din yung nangyari kay former Representative Zaldico. Ang tagal-tagal, ano ang effort na ginagawa upang mapabalik siya sa ating bansa? So, yun yung mga katanungan. Ang nakakalungkot dito, kasamang Edmar, habang tumatagal, papatong ng papatong, nagsasanga-sanga yung issue, pero yung mga taong dapat mapanagot, which is yung basics na kitang-kita naman yun nga very simple. Membro lamang lahat ng Bicameral Conference Committee, ipatawag mo yan. Mag-plot kayo at ma-identify mo anong distrito na may pinakamalalaking budget o may mga malalaking budget. Yan pa lang ma-identify mo na. Pero ang tanong diyan, bakit hindi ginagawa? At parang out of focus yung pagdinig sa aking pagdinig, sa aking pagtingin lang naman to, kasamang Edmar. Opo, at nababanggit nga pati rin yung grupo ng mga negosyante kabilang doon sa kanilang parang panawagan no sa Pangulo na magkaroon talaga ng mawala yung political biases or political interference, political na kasi yun yung yun yung nakakapagkaroon ng question ngayon dito sa pagiging independent. Na lumabas pa sa isang panayam kay dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, nabanggit niya na inoferan siya no na maging bahagi din ng ICI. Nung una tumatanggi siya kasi na raw siya, matanda na raw siya, tapos ininsist pa rin no na maging parte siya. So sabi niya rito na if ever man napapayag siya, sabi niya, I don't want anybody to interfere with my work. After daw noon, nag-antay siya, wala nang return call. Hanggang sa kasalukuyan, nakita natin, hindi na siya naging parte. And dito naman sa naging panayam din ngayong hapon lang kay Senador Alan Peter Cayetano, Minority Leader, ang sabi niya, ang kailangan din na sa ICI maglagay ng religious leader, maglagay din ng nasa oposisyon, para din maging tunay na independent. Ano pong masasabi niyo po dito sa mga development na rin na ito, Prof? Tama po yun, very very welcoming ito, at ito yung magagarantiya na walang kahit na anong bias, may checks and balances kasi may representation. Hindi lang handpick ng Malacanang, hindi lang handpick ng kung anong ganitong forces, di dapat lahat ng representasyon ng lahat ng sektor dapat magkaroon ng representation doon sa kahit na anong sektor o anuman spectrum, nang sa gayon may balanse pagdating dito. Doon makasisigurado yung taong bayan na talagang may independence at saka walang kahit na sino mang may say o nakakapagpa-apekto ng desisyon o daloy ng investigasyon ng ICI. Yes, Prof. Franco po ito. Prof, nakita natin napakaganda ng pag-umpisa ng ICI. At least nakita yung mga kababayan natin ng somehow, mabibigyan natin ng justice ang nangyayaring corruption sa ating bansa. Pero later on, nakikita natin yung takbo ng nangyayari ngayon. Tas ngayon pa, atras bawi. Kumbaga, yung nangyayari supposedly na live ngayon, pag-aaralan pa. Tapos yung nangyari kay House Speaker. Tapos yung ganitong uri, Prof, ng takbo ngayon na ginawa ng administrasyon to build this commission, what is your forecast? Since yung taong bayan ay nawawalan na rin sila ng tiwala Prof. Yun na kasamang Franco, nakakalungkot pagdating dito kasi parang atras abante. At later on, baka mamaya dahil dito sa pag-aaralan, titignan,
tuluyan ng mawala at anuman ang lumabas sa kanilang investigasyon, parang hindi magiging kahit na sabihin mong ginawa nila ng tama yung kanilang trabaho, at the end of the day, yung public's perception in terms of ano yung kanilang, ano talaga yung pagtingin sa kanila, because anyway, sunod-sunod yung mga events na kung titignan mo, parang atras abante. Ako naniniwala, and to give them credit din naman na talagang ginagawa nila yung kanilang trabaho. Pero ang pagdating sa huli, ang nakakaalam lang na maaaring na talagang ginagawa nila yung trabaho nila, yung Diyos at sarili nila. Pero meron kang 80,000 na taong bayan na Pilipino na nag-aantay, na gustong malaman kung talagang you're doing a good job. Kasi tanda mo, nasa public sphere sila. At yung lagi kong sinasabi dito, public fund yung involved. Hard-earned money ng bawat Pilipino yan. So may say tayo dapat dyan, at meron tayo dapat na we should demand full transparency pagdating dyan. Kaya ang nakakalungkot dyan, alam nyo, pagtagal, ano man ang lumabas dyan dahil sa kadahilan ng ayaw nilang buksan yan, baka hindi natanggapin ng taong bayan kung ano yung kalabasan ng kanilang pagdinig dyan o kanilang investigasyon. Yes, Prof, at nakita natin na gaano kaposible dahil yung nangyari ngayon is like maliban sa corruption, may gera, iba't ibang klaseng paglihis ang ginagawa ngayon. Nakaraan, meron na yung AFP patungkol naman sa nangyayaring paninira sa iilang mga tao sa gobyerno, kabilang na dito yung malis lang ako ng konti, ang naging pahayag din ng speaker na may posibilidad kung yung patungkol sa pagtanggal ng pensyon ng ating mga sundalo ay dahilan daw sa mga posible daw yung entity dito from Chinese. Yung mga ganong uri ng iba't ibang paglilihis ng issue. Tingin niyo po ba, Prof, ano yung magiging solusyon, o tingin may solusyon pa ba sa ganitong uring ginagawa ng pattern ng Pilipinas na every time may puputok na issue, yung pangunahing issue ng ating bansa ay magkakaroon ng iba't ibang panglilihis para hindi mawala yung tutok ng mga Pilipino sa pangunahing pangangailangan? Alam nyo, yun yung nakakalungkot, kasi katulad nung lagi nating pahayag, no, labanan ngayon yung tinatawag na information warfare, at saka yung labanan ng naratibo. So lalo na pagdating sa information warfare, tama po kayo, yung paglilihis sa kung ano ba talaga yung dapat nilang tugunan. Alam nyo, hindi na kinakailangan lumayo. Nitong recently, naglabas ang SWS. At ikatlo, kung di po ako magkakamali, kakapat lamang ang usapin ng korupsyon. Ano ho yung lumalabas na number 1? Inflation. Dama yung hirap ng buhay ng bawat Pilipino at patuloy na nahihirapan. Ngayon, kung makikita nyo, ngayong araw, nagsarado ang piso kontra dolyar, 58 point something. Napakataas po niya, sa totoo lang. So, dun pa lamang po, dun sa very timely na survey na yun, it's a snapshot of the reflection kung ano ho talaga yung totoong kondisyon ng ating taong bayan. Itong mga taktikang ito, sa totoo lang, hindi ito nakakatulong. Umay na ang mga Pilipino. Kaya hindi rin din natin, bagamat of course, civic responsibility natin ang magdemand ng transparency, ng accountability. Pero sa totoo lang, nakakalungkot, marami din ho sa ating mga mga kababayan natin, nawawalan na ho ng gana na ang tingin, mas mabuti pang magtrabaho na lang ako, mas magsumikap na lang ako, dahil patuloy yung ramdam nila ng paghirap ng buhay. Tapos, ito, dumadating yung mga ganitong klaseng issue. Parang walang something positive. Yung hinihingi nating may mabago naman, may mapanagot, kailan pa kaya darating to? Kasi ang katanungan dito lahat, sir, pagdating sa huli, mayroon ba talagang mapapanagot? At yung mga mapapanagot ba na tao ay mga malalaking isda, at yung talagang may full accountability dito? O maghahanap lang sila ng taong sisisihin, mga puwersang sisisihin, dahil yun nga, may paglilihis. At tandaan natin, maaari mang
totoo o meron man silang na hinahawakang impormasyon na maaaring may say dito ang ibang bansa o in particular ang China na may hand dito sa mga pangyayaring mis or disinformation na ito. Pero isang aspeto lang yan ng pangkalahatang problema natin eh. Napakalaki ng problema nating internal pa. At ikalawang pinakamalaking problema natin is a threat to our, security kung sakali mang mapatunayan yung mga ganyang klasing bagay. And the question here is that what is the government going to do to address the issue to better the lives of each and every Filipino people now? Ngayon, patapos na naman yung taon. Nagawa na naman yung budget. Ang dami na namang pinupukol na issue dahil ang taas, ang laki ng budget na nakalagay sa unprogrammed appropriations na naman. Ito ba yung sinasabing recently nagpahayag si former Senator Drilon na new pork barrel 2.0? We don't know. Baka mamaya bubulagan na lang ito sa ating sarili. At ayan, yung sinasabi natin, papatong ng papatong, may panibagong form, pero hindi talaga natutugunan ano yung talagang pangunahing problema ng ating taong bayan.